Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay makikita natin si Gom-ing tamad habang sakay nito si Javier at si Lloyd na patuloy na nambubueset sa mga demonyo sa ibaba. Kaya makikita na galit ang mga ito. Paglapag nila Lloyd sa kabilang bahagi ng lugar ay hinahamon niya ang mga ito na tumawid at puntahan siya. Kaya may isang naglakas loob ang sumubok na makatawid sa kinaroroonan ng ating bida. Pero binato ito ni Lloyd dahilan para di ito umabot kay Lloyd. Makikita naman na tila natakot ang ibang demonyo. Gayon din ang nagtangkang makatawid. Dahil sa ipinakitang itsura ni Lloyd ay mas lalong natakot ang iba pang demonyo at napapatanong na ang mga ito kung balak ba silang patayin ni Lloyd. Napakalupit talaga nitong bida natin. Mas demonyo pa sa demonyo. Samantala sa Central Demon Hall, ay bumuo na ng malakihang pangkat ang mga demonyo kung saan nagdeklara na ang mga ito ng gyera laban kay Lloyd. At gamit ang kanilang mga Lava Centipede Demon Cavalry ay sabay-sabay na nagsisugod ang mga ito. Pero biglang nawala si Lloyd sa lugar na pinaghihigaan nito kanina. Samantala tila biglang nagwawala ang mga Demon Centipede dahil sa naaamoy nito. Kaya naman isa-isa itong nagsipasok sa lugar kung saan nanggagaling ang usok na naaamoy nila. At dito makikita si Gom-ing tamad na tila nasa isang hot spring habang nasa gilid naman nito sila Lloyd at si Javier na naghahasa ng kanyang espada. Ito ay kasama pala talaga sa plano ni Lloyd. Para isa-isahin ang mga centipede na papasok doon. Hanggang sa tuluyan na nga nilang maubos ang mga centipede kaya sinabi ni Lloyd na materials secured. At sa kabilang side naman ay ang kanyang mga magiging labor para sa proyekto ay secured na din. Kaya di na nag-aksaya ng panahon si Lloyd at agad nito na ipinag-utos na magsimula na sila sa kanilang trabaho. Makikita na pinapanood ng King of Hell ang ginagawa ni Lloyd. At nasabi nito sa sarili na talagang napaghandaan ni Lloyd ang kanyang plano bago pa man nito mabuo ang idea na railroad. Medyo napapaisip din ang King of Hell na kung paano kaya kung ipalit niya sa pwesto niya si Lloyd para ito ang gumawa ng kanyang trabaho. Makikita na nagsisimula na sila sa kanilang proyekto na gagawin. Pero alam ni Lloyd na may mga tatakas na demonyo kaya napaghandaan niya rin ito. Kung saan si Javier ang magiging aerial surveillance nito, at kapag nahuli ang tumatakas ay ibabalik agad ito para magtrabaho. Habang ang ibang demonyo naman ay tila nahihirapan sa trabaho kaya nilapitan ito ni Lloyd. Pagkatapos ay iniabot ang kamay dito para tulungan. Tila nabigla naman ang demonyo na nakakita sa ginagawa ni Lloyd. Nang biglang pigain nito ng malakas ang kamay ng demonyo. Saka pinagsisigawan na bumalik sa trabaho at huwag magpanggap na mahina dahil kita naman sa mga muscle nito ang pagiging malakas. At ang isang balak na tumulong sana sinabihan ni Lloyd na gagawing 5 times ang trabaho nito dahil sa pag-aaksaya nito ng 5 seconds sa trabaho. Kaya ayon, iyak malala ang dalawang demonyo. Pero ganun pa man kahit na mas malala pa ang pagiging demonyo nito sa kanila ay mas lalo naman silang humahanga dito. Demonyo nga kasi ha. Tinawag pa nila itong role model ng mga demonyo, kung saan nakuha na ni Lloyd ng tuluyan ang loob ng mga demonyo. Samantala sa isang sulok ay may tila nagmumukmok na isang masamang kaluluwa. Nang may marinig itong boses na nagsasabi ng safety first at tila pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Kaya sinubukan nito na tingnan kung tama ba ang kanyang hinala. At dito ay nakita niya si Lloyd na nagsasabi na, ang mga katulad ninyo ay di na kailangan ng mga safety equipment. Nanlaki ang mata ng pulang kaluluwa nang makita niya si Lloyd. Samantala si Lloyd naman ay sinasabi sa mga demonyong trabahador nito na, walang break at makakapagpahinga lamang ang mga ito kapag patay na sila. Ang pulang kaluluwa ay napapatanong naman sa sarili kung ano ang ginagawa ni Lloyd sa lugar na ito. Samantala balik tayo sa panahon kung saan nagsimula ang lahat sa Frontera Estate. Kung saan nakita natin ang tunay na Lloyd na naging isang kaluluwa. Ito yung panahon na na-acquire ni Suho Kim ang katawan ni Lloyd. Makikita na sinusubukan pa na bumalik ng tunay na Lloyd sa katawan nito pero tila may barrier na pumipigil dito. Takang-taka ang kaluluwa ng tunay na Lloyd dahil di niya maintindihan kung ano ang nangyayari. At habang pinapanood niya ito ay nagtataka din ito kung nababaliw na ba ang taong nasa katawan niya dahil sumisigaw ito ng mag-isa. Samantala napansin nito ang isang tila black hole, at dito ay nakita niya na lumalabas si kamatayan. Tila natakot ang kaluluwang Lloyd, habang si kamatayan naman ay nagtataka din kung bakit kulay pula ang susunduin niyang kaluluwa.
Kaya tumawag muna ito sa kanyang manager at tinanong kung bakit pula ang kaluluwang ito, pero dito ay sinabi ni kamatayan na di pa naman talaga oras ni Lloyd. Pero nagtataka ito kung bakit ito ay naging isang kaluluwa na lang. Samantala sinabi ni kamatayan na kumalma muna si Lloyd at sinabi dito na ang sitwasyon ni Lloyd ay kakaiba at sinabi na aalis na muna ito para i-check kung may mali sa pagtatapos ng buhay ni Lloyd o kung may iba pang dahilan. Pero bago na tuluyang umalis ay nagbilin muna ito na, maaari pang manatili si Lloyd dito at kukontakin na lang siya kung ano ang kanilang malalaman sa kaso ng kalagayan ni Lloyd. At dito na nga sinabi ng tunay na Lloyd ang pagsisimula niya sa pagsunod sa taong kumuha ng katawan niya. Kung saan nakita niya na ang taong nagpossess sa katawan niya ay ibang-iba sa kanya. Dahil siya ay puro inom at palaging sinisisi ang kanyang mga magulang dahil sa kahirapan na nararanasan nila, kung kaya pinili niya ang daan na mas lalo lang nagpapahirap sa kalagayan nila araw-araw. Samantalang ang taong nagpossess sa katawan niya ay hindi nagpapahinga sa pagtatrabaho at nagawa pa nito na bayaran ang lahat ng kanilang pagkakautang. Dito ay sinabi rin ng tunay na Lloyd na ibang-iba na rin ang tingin sa kanya ng kanyang mga magulang. Habang pinagmamasdan nito si Lloyd ay naiinggit ito at sinasabi na kung sana ay may ganun din siyang kakayahan ay sana, pero di niya natapos ang kanyang sasabihin dahil sa biglang pagsulpot ni kamatayan sa likod nito na labis na ikinagulat ng kaluluwa ng tunay na Lloyd. Sinabi ni kamatayan na kung walang superpower ang nakapagpossess sa katawan niya ay malamang naging manginginom lang din ito. At pagkatapos ay tinanong naman ni kamatayan si Lloyd kung sakaling may superpower nga ito ay magiging ganun din kaya siya kasipag magtrabaho. Hindi naman nakasagot si Lloyd sa tanong na iyon. Pero ganun pa man ay humingi ng paumanhin sa kanyang mga narinig si kamatayan. At sinabi na ang kalagayan ng case ni Lloyd ay di pa nagagawa. Kaya sinabi nito na, dahil sa si Lloyd ay isang kaluluwa ay alam nito na di rin na naisin ni Lloyd na magstay sa lugar ng mga buhay. At tinanong niya ito kung bakit di nila subukan na magpakonsulta sa King of Hell. At dito ay sinabi ng kaluluwang Lloyd na ang panunood sa taong nagpossess sa katawan niya ay torture para sa kanya. Dahil na ipapakita nito kung gaano kahiya-hiya ang tunay na Lloyd, pero kahit na nagpunta na sila sa King of Hell ay wala rin naman itong nagawa, dahil sa walang batas para sa katulad ng kanyang sitwasyon. Kaya hindi siya ma-reincarnate o kahit ang maglaho. Kung kaya lumilipas ang mga araw na puro pagtatago lang ang kanyang ginagawa para maiwasan ang mga demonyo. Hanggang sa nakita na nga niya mismo ang kanyang katawan na nasa purgatorio. Kaya galit na sinabi nito na dapat ay wala ito dito sa purgatorio. Dito ay makikita si Lloyd na gumagamit ng surveying skill habang nakasakay kay Goming Tamad. Nang makakita ng flat na lupa ay doon na din sila lumapag. At pagkatapos ay naglakad-lakad si Lloyd sa lugar para tingnan ng maayos kung may mga problema na maaaring mangyari pero biglang lumabas ang kaluluwa na Lloyd at tinadyakan sa muka si Lloyd. Hahaha dalawang Lloyd kasi, nagkita sa impyerno eh. Ay basta bahala na kayo dyan. At ayon na nga, tinadyakan sa mukha ng red na Lloyd ang brown na Lloyd at dahil sa lakas ng sipa nito ay talsik layo ang brown na Lloyd. Galit naman ang brown na Lloyd. Pero patuloy sa pag-atake ang red na Lloyd. Iba talaga ang original walang panama yung peke. Pero biglang napatigil ng red na Lloyd ng awatin na ito ni Pudong. Saka binigyan ng isang solid sa sikmura kaya labas uhog ng red na Lloyd. At pagkatapos ay kinaladkad pa ito ni Pudong saka inihagis kay Bibiong. At dito ay makikita ang galit na brown na Lloyd at sinabi na kung sino ka ba sa tingin mo ha. Napasabi naman sa isip ang red na Lloyd na napakapangit ng brown na Lloyd, nakalimutan niya yatang sarili niya yung pinipintasan niya. Pero ganun din naman ang naisip ng brown na Lloyd na napakapangit ng red na Lloyd. Kaya napatigil at napaisip ang brown na Lloyd at tinanong nito kung ito ba si Lloyd Frontera. Kaya sumagot ang red na Lloyd na, oo ako nga si Lloyd Frontera ang ninakawan mo ng katawan. Tila naawa si brown na Lloyd dahil ito ay napunta sa impyerno. Dito ay galit ang red na Lloyd dahil bakit daw namatay kaagad ang brown na Lloyd sana ay ginamit daw muna nito ng maayos ang kanyang katawan. At umiiyak ito na sinabi na sobrang saya na ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang pagbabago. Kaya malamang ay masasaktan ang mga ito sa pagkawala ni Lloyd kaya nakikiusap ang red na Lloyd na bumalik agad sa mundo. Dinakaymik si brown na Lloyd sa narinig.
At kanyang pinakalma ang Red na Lloyd. Pero galit na galit pa rin ito at gusto manakit. Kaya ayon sinapak siya ulit ni Pudong. O ayan siguro naman pwede natin pag-usapan para masolve ang problema natin. Pero nagsisigaw pa rin ito at nagwawala. Kaya ayon nakatikim ulit siya mula kay Pudong. At dito ay tuluyan ang natahimik si Red na Lloyd. At dito ay ipinaliwanag ni Brown na Lloyd kung bakit siya nagpunta dito sa impyerno. Yun ay dahil lamang sa construction contract nito sa King of Hell at hindi dahil sa namatay na siya. Dagdag pa nito na hindi niya ninakaw ang katawang ito dahil, maging siya ay nalilito rin dahil paggising niya ay biglang nandun na siya sa katawang iyon. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinasabi mo? Sino ka ba talaga? At dito ay nagpakilala na nga ang ating bida at sinabi nito na siya ay si Suho Kim. Muling natahimik ang Red na Lloyd. Kaya, sinabi ni Suho Kim na, naniniwala ka na ba sa akin? Yan lang ang mga impormasyon na masasabi ko sa ngayon. Samantala habang naglalakad-lakad si Javier ay natila naririnig nito ang pag-uusap ng dalawa. Pero ang nararamdaman lang nito ay si Suho Kim na parang kinakausap ang kanyang sarili. Pero malakas pa rin ang pakiramdam ni Javier dahil sa mga salitang naririnig nito ay alam niya na ang nagsasalita ay ang tunay na Lloyd Frontera. Salamat sa panunood. Yeah!